Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lang pong batiin yung mga sumusubaybay dito sa ating channel. Nakikita ko po sa mga comment sections. Kay Ma'am Loida, Henry, Roland, Dorisa, Bobit, Dina, Tita Julis, Crisanto, and Grace. At sa bawat isa po na nakikita ko po sa comment section. Salamat po. So tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa God's guidance and decision making. Again, yung decision making, yung paggawa ng desisyon, ito po ay inescapable. Hindi pwedeng takasan. Kapag ikaw ay nagdesisyon na hindi ka muna magde-decide, you already made that decision. Kaya napakalaga po na bawat desisyon na ginagawa natin, merong guidance ng ating Panginoon. Kasi po, kapag tama yung mga desisyon na itinatanim natin, nagtatanim tayo ng mga tamang decisions ngayon, aanihin po natin tamang pamumuhay later. No? Aani tayo ng mga biyaya dahil sa mga decisions na tinanim natin na tama. Now, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay patungkol po sa Proverbs 15:22. Ito po ang sinasabi. By the way, yung Proverbs, it's a book of wisdom or it's a collection of wisdom na makakatulong talaga sa atin practically, no, sa ating mga buhay. Sabi po rito, Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel. With many advisors, they succeed. Mabibigo ka kapag hindi ka humihingi ng payo tungkol sa iyong mga pinaplano. Ngunit kapag marami kang tagapayo, magtatagumpay ang mga plano mo. Imagine niyo po ang isang presidente or isang hari or isang prime minister na walang mga advisors sa in terms of you know economy, yung safety and security ng bansa, walang nag-a-advise patungkol sa energy, walang nag-a-advise patungkol sa mga walang legal counsel. Imagine niyo isang presidenteng ganon. Lahat galing lang sa isip niya. Yan po ay patungo sa pagbagsak ng bansa. Ang isang presidente na maraming mga advisors pero hindi nakikinig, walang pinapakinggan maliban ng kanyang sarili, yan po ang simula ng pagbagsak ng isang bansa, isang kaharian, o isang organisasyon. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, pride is the perfect recipe for failure. Pride is the perfect recipe for failure. Gusto mo bang mabigo? Maging mayabang ka. Huwag ka makinig kahit kanino. Ikaw lang ang tama. Yan yung perfect recipe for failure. Kung ang buhay ay isang lutuin, isang dish, recipe, at feeling mo ang ganda-ganda ng buhay mo, ang sarap-sarap ng buhay mo, haluan mo yan ng recipe ng pride. Haluan mo yan ng isang ingredient, pride. You will ruin your life. You will destroy your life. Naalala ko, nagluto ako ng kalbitang. Napakaraming beef na binili namin, no? Binili ng kapatid ko. Ang daming beef sa isang lutuan lang. Sabi ko, sige, lagay na lahat yan. Lulutuin ko. Talagang, excited ako eh. Yabang-yabang ko pa. Ito pinakamasarap na lutuin. Talagang, ngayon, sinasabi sa akin ng, I think my wife, sabi niya, wag mo na lutuin dyan. Lutuin mo na lang sa stainless na stock pot. Sabi ko, hindi, dito ko na lang lulutuin. Tapos yung cover ko, yung salamin, kinoveran ko na ganyan. Napakaraming beef yon. Tapos talagang, sobrang sarap. Ngayon nga, nagugutom ako eh. Pag naisip kong, may ganitong klaseng pagkain. Alam niyo po yung salamin na pinang-cover ko doon sa niluluto ko, biglang nag-collapse suddenly. I don't know what happened, pero biglang nag-collapse. Lahat ng mga salamin na yun na, mga parang pinong-pino, parang nagbubutil-butil, humalo doon sa niluluto ko. At, walang nakain. No? Ang ginawa ko na lang, sama ng loob ko, tinapon ko na lang doon sa lupa. No? Tapos kung may matira man na tukain na lang ng manok. Wala akong nakain kahit isa. Kasi paano mo kakainin yun? Hinaluan mo na ng mga bubog, no? So, hindi kasi ako nakinig, no? Pride is the perfect recipe for failure. Ngayon, kung ang ganda-ganda ng buhay mo, successful ka sa negosyo, tapos wala kang pinapakinggan, feeling mo ikaw lang tama, you're putting an ingredient in your life that will ruin your life. Now, mga kapatid, kung ikaw ay isang anak, hindi ka nakikinig sa magulang mo, you're bound to ruin your life. For sure, matututo ka sa buhay sa mahirap na kaparaanan.
Imbis na madali lang, nakikinig ka sa magulang mo, nakita mo, nag-fail na sila in the past, tinuturuan ka, pakinggan mo. Otherwise, you will learn the hard way. Number 2 po, humble people succeed because they listen. Yung mga mapagkumbabang mga tao, nagtatagumpay sila kasi nakikinig sila. Nakikinig sila sa mga taong mas expert pa sa kanila. Nakikinig sila sa mga tao na dumaan na dun sa mga similar experiences na dinadaan. Lalo kung kabataan ka, no? Andiyan na yung mga tito, tita mo. Andiyan na yung nanay, tatay mo. Marami na silang na-experience, madami na silang napagdaanan. Pakinggan mo, no? Kailangan mo lang maging humble enough to listen to them and follow their advice. Lalo na kung mga makajos na mga tao yon. Number 3 po, God often speaks through godly counsel. Yung Diyos po natin, madalas nakikipag-usap yan sa atin sa pamamagitan ng mga makajos na mga advice. Kaya kapag meron kang narinig mula sa isang tao na makajos naman yung tao na yun, nagde-devotion naman, nag-aaral naman ng Bible, talagang respetado naman yung tao na yun, isipin mo, mangungusap at mangungusap ang Diyos sa tao na yun. Kasi unang-una, kung ang isang Kristiyano ay mature, nagbabasa ng Biblia, lumalago, yung na-acquire niya na wisdom, galing sa Diyos yun. Kaya pag binahagian kanya ng wisdom, isipin mo, nabasa niya yun sa Bible o kaya galing yun sa Panginoon. At kailangan mo talagang pakinggan. Marahil ang Diyos ay nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng mga makadiyos na tao. Now, hindi ko sinasabi na infallible sila or hindi sila pwedeng magkamali. Of course, pwede sila magkamali. Mga tao lang sila. Pero tandaan mo, ang Diyos, hindi mo siya maririnig ng natutulog ka, bigla ka nang nagising, kinausap ka ng Panginoon, no? Ang Diyos lagi nangungusap sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng Santong Espiritu, talaga nangungusap sa atin, may impression talaga sa atin, sa puso't isipan natin, alam natin galing sa Panginoon. May wisdom talaga from God na, mababasa natin sa Bible, pangungusap ng Diyos, i-remind tayo ng Santong Espiritu. At the same time, yung Diyos nangungusap sa mga godly people, mga taong nasa paligid natin. Kailangan talaga nating pakinggan. God often speaks through godly counsel. Now, ano ba yung godly counsel? Ano yung makajos na advice? Number 1 po, biblically grounded. Kung ikaw, mayroon kang issue sa buhay, may pinagdadaanan ka, kailangan mo ng advice ng mga tao sa paligid mo, tingnan mo, biblically grounded ba yan? Galing ba sa Bible yan? Spirit-led ba yung tao na yun? Yung bang tao na yun talagang mararamdaman mo, parang sasalita siya. Nililid siya ng Santong Espiritu para sabihin yung mga advice niya sa'yo. Let's say, may issue ka sa relationship, may issue ka sa finances, may issue ka sa negosyo, meron kang minamahal na isang tao na hindi mo dapat mahalin. Di ba? Ano mo yung hindi makajos na pagmamahal. Kailangan pag nakita mo, spirit-led ba yon? Tapos, yung advice niya sa'yo, God-glorifying. Talagang malulugod ang Diyos. Kapag ginawa mo yung advice niya sa'yo, talagang happy si Lord. Now, kung biblically grounded yan, spirit-led yan, God-glorifying yung naririnig mo sa mga tao sa paligid mo, hindi mo pa rin sinunod, pride yan. And pride is the perfect recipe for failure. Gusto mo bang maging magulo buhay mo, huwag kang makinig. Lalo na pag ang sinasabi sa'yo ng tao, galing sa Bible, spirit-led naman yung tao na yun. Pag ginawa mo naman yung advice nila, mag-glorify si Lord, happy si Lord, tapos ayaw mo pa rin gawin, pride yun. At yan ang sisira sa buhay mo. Tandaan natin, humble people succeed because they listen. So, lalo-lalo sa mga kabataan, makinig po tayo. Lalo-lalo na sa mga tatay na piling nila sila lang tama, makinig rin sa asawa. No? Makinig sa mga tao sa paligid niya, sa paligid mo, na godly people. Now, paano natin ito isa sa buhay? Number 1, learn the easy way. Learn the easy way. Dalawa po yan Learn the hard way or learn the easy way. Ano yung hard way? Yung hard way, ito yung matututo ka sa sarili mong pagkakamali. Alam mo nang bawal na relasyon yan. Sinagot mo pa. Alam mo nang yung tao na yan, pogi lang, no? Pero hindi yan makajos. Sinagot mo pa rin. Against your parents, no? Parents' advice. Against your brothers and sisters in the Lord na, wag yan. Pero sinagot mo pa rin.
you will learn the hard way, no? Nakita mo na nga na napugian ka lang, in love ka lang, pero nananaig sa yung pagka-inlababo mo kaysa doon sa advice ng mga kasama mo sa church, no? You will learn the hard way, no? Matututo ka sa mahirap na kaparaanan. Maraming sitwasyon po, no? Pero yung learning the hard way, ito yung may experience mo. Kailangan mo pang ma-experience para matuto ka. Ito naman yung po yung pangalawa. Learn the easy way. Matuto ka na sa pagkakamali ng iba. Kaysa sa ikaw pa yung magkakamali, tapos matututo ka, why not matuto ka na lang sa mga nagkamali na at nagbibigay sa'yo ng advice. Yung mga tao na punong-puno ng wisdom na alam nila na alam mo na sila na-experience na yung mga na-experience mo. Lalo na yung mga matatanda na. Alam na nila yan na-experience na, no? Dumaan na sila sa kabataan, pagkabata, dumaan na sila sa pag-aasawa. Marami na silang karanasan na marami na rin silang mga maling ginawa na pwede mo naman sanang hindi na ulitin, no? That's learning the easy way. Pag may nag-advise sa'yo, tama naman yung advice sa'yo, biblical, spirit-led naman yung tao, God-glorifying, sundin mo na lang, no? That's learning the easy way. Kesa sa magkamali ka pa at pagdusahan mo pa yung sarili mong pagkakamali. That's learning the hard way. So, learn the easy way. Pangalawa po, admit our blind spots. I-admit po natin na marami tayong mga blind spots. Alam niyo po yung blind spots? Pag nagdadrive ako, kita ko to, kita ang gilid ko, pero yung kotse namin, merong blind spots. Hindi ko nakikita yung parte na yon, no? Hindi ko alam yung nasa kabila ng harang na yon. So tayo po may mga blind spots. Kaya napakahalaga po nitong sinabi rito sa Proverbs. But with many advisors, they succeed. Kung marami kang mga advisors, marami kang mga tao sa paligid mo nagbibigay sa iyo ng advice, marami ka ring nakikita, marami silang nakikita na hindi mo nakikita. Yun po yung blind spots. Hindi mo nakikita pero nakikita nila. Na kapag in-explain nila sa iyo, makikita mo rin kung ano yung point nila, no? Meron pong multiple perspectives. So, kailangan nating i-admit, may mga bagay tayong hindi nakikita. Pag feeling mo nakikita mo na lahat, kayabangan yon. And again, pride is the perfect recipe for failure. Gusto mo bang maging matagumpay? Tingnan mo rin kung ano yung nakikita ng iba na hindi mo nakikita. Number 3 po, surround yourself with godly people. Hayaan mong mapaligiran ka o paligiran mo yung sarili mo, sarili natin, tayong lahat, no? Na mga makadiyos na mga tao. Kasi, paano ka magiging successful sa buhay kung ang ipinapaligid mo sa mga tao, na mga tao sa sarili mo at hinahayaan mong maka-impluwensya sa iyo, mga taong mga bigo o kaya mga taong mga walang pangarap? Paano ka magkakaroon ng pangarap pero pinapa-impluwensyahan mo naman yung sarili mo sa mga taong walang pangarap? Paano ka magkakaroon ng successful na buhay kung ang ipinapaligid mo naman sa sarili mo mga tamad at hinahayaan mong ma-impluwensyahan kanila? So, it's important to surround ourselves with godly people. Mga makadiyos na tao. Mga kapwa natin mananampalataya. Kaya wag tayong lalayo sa church natin, wag tayong lalayo sa mga small group gatherings natin. Wag tayong lalayo sa mga sa context namin ay mga house churches or micro churches. Kasi importante 'yun eh. Pag lumayo ka sa mga tao na 'yon, saan ka pa kukuha ng mga godly advice? Di ba? Sabi dito, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Gusto mo bang maging matagumpay? Paligiran mo yung sarili mo ng mga matagumpay na tao. Gusto mo bang maging wise? Paligiran mo yung sarili mo ng mga taong punong-puno ng wisdom. At hingin mo yung mga advice nila. So, learn the easy way. Admit our blind spots. Surround ourselves with godly people. Para po sa ating discussion, why do proud people fail and the humble succeed? Bakit nga ba yung mga mayayabang nabibigo, bumabagsak, pero yung mga mapagkumbaba, itinataas ng Diyos? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord, search my heart and my thoughts. Reveal my hidden pride. Rebuke me when I'm stubborn. Correct me when I'm wrong. Use godly people around me
to guide me and lead me in your direction. I admit that I don't see everything. I have many blind spots. There are things that people see that I don't see. So humble me, Lord. Let me seek godly advice. Guide me if there's any wrongdoing in me. Let me be humble enough to listen to godly counsel. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa ating devotion ngayon, si Brother Josefino. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.